Okay, mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoodin na naman po tayo. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, i-subscribe yan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title ng ating panonoodin na gagawa ng reaction video at uminyon. Lagot na, binulgar na, just in breaking news, Tamba, BBM. Shock dito. Aimee bumuelta na again. Yan ang ating panonoodin. Tara, simulan na po natin mga kapatid. Magandang araw sa inyo. Oh yeah. Okay, play na po natin. Anong meron? So ito, pakinggan natin itong matinding sinabi ni Senator Aimee Marcos. Wala na siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas. Ayun. Wala siyang pakialam. Ito yung sinabi niya. Pasok, Aimee Marcos. Ang problema yung nakaupo. Ito na. Narito ang Balitang Pinoy Malaking TV. ano to, no? Kahihiyan to, mga kapatid. Sige nga. Okay, ayan na nga, no? Nag-iiyakan na ngayon ang mga kalaban ng mga Duterte. Kasi yung una nating pag-uusapan ay itong si Attorney Conte. No? Ito yung lawyer ng mga sa war on drugs. No? At siya ay pumalag dito sa interim release ni former President Duterte doon sa ICC. Oh. Alam mo, Attorney Conte, ang masasabi ko lang sa iyo, galangin mo naman kung ano ang magiging desisyon ng ICC. Kagaya ng kampo ng mga Duterte ay ginalang rin nila kung ano ang desisyon ng ICC patungkol po dyan sa mga ebidensya yung mga gawa-gawa lang. Ako hindi ko ginagalang yung mga ebidensya nilang gawa-gawa lang na ipaparatang nila kay Tatay Digong natin. Kasi para sa akin, nag-iimbento lamang sila para lamang po mapabagsak ang mga Duterte. Yun po yun. Biruin mo ang laswa naman pakinggan na gusto mong ipagtanggol yung mga natumba na yung mga natumba na yun yung gumagawa ng mga karahasan, gumagamit, nagpapagamit, nagpupush. You know what I mean? Hindi na dapat binibigyan pa ng katarungan yung mga yun. Kasi mga salot sa lipunan, gaya ng, yun nga, lagi kong sinasabi, yung isang pamilya, inubos, yung mga ganun ba, tas pinagsamantalahan, kababaihan, kabataan, kahit matanda, bata, walang pinipili, no? Ngayon, deserve pa bang mabuhay nun? Hindi na. Salot nga eh, ha? Tapos, ito pa yung binibigyan nyo ng mga katarungan. Yan lang ho ang aking pagkakaintindi. Ang hirap kasi sa kanila, nung nabubuhay pa ang sama-sama, pero nung namatay na, ang bait-bait na. Mabait siyang anak ko, mabait yan. Pero nung mga panahon pala nang nabubuhay, ayaw magbago. Gumagamit. Ito'y base lamang sa aking mga nakikita at nauunawaan, ha? Respeto yan. So, guys, yan pa ang una nating pag-usapan mamaya. Okay? Maganda yan, maganda. Pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang si Senator Aimee Marcos. Noong nandun po siya sa Malaysia, Kuala Lumpur, sa Maisog, no? Pagtipon-tipon doon sa Independence Day, ay meron itong matinding nabanggit itong si Senator Aimee Marcos. Na-shock ang lahat sa sinabi ni Senator Aimee Marcos. Actually, itong si Senator Aimee Marcos ay wala na siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong presidente na si Bongbong Marcos, kahit si asawa itong si Liza Marcos at itong si Martin Romualdez, wala siyang pake. Winaldas nyo ang pera sa pangangampanya. Yan ang sabi ni Senator Aimee Marcos. Kasi nga, naiipit kasi yung kapatid po ni Madam Aimee. Kung halimbawa lang naman, ito'y pag-aanalisa ko lamang at opinion, may kasamang vision. Kasi, halimbawa, baka ganito, si PBBM, totoong gumagamit. Ayan sample lang totoong gumagamit. Tapos, kapag hindi sumunod si PBBM sa sinasabi ni Tamba at nung asawa ni BBM, ibubulgar siya na totoo siyang gumagamit. Kaya walang ibang nagagawa itong si PBBM kundi sumunod. Yan po ang aking hula. Yan po ang aking nakikitaan, pero wala naman tayong ebidensya. Ito'y ating sariling opinion lamang na baka nga may ganong pangyayari kaya hindi makagalaw-galaw itong kuting si BBM. Kasi nga,
may blackmail na mangyayari. Pero kung ako kay PBBM, kung totoo man na talagang siya ay gumagamit, pag-amin na lang, hindi ako makapalag kasi nga itong mga nasa paligid ko bina-blackmail ako. Bababa na lang ako sa pwesto ko, si VP Sara nang bahala. Sana may ganung pangyayari. Alam nyo, hindi naman masisira yung pagkatao ni... Masisira siguro dahil nga talagang naggaganon siya kung sakasakali lang ha. Ngayon, kung bababa siya sa pwesto, hindi siya magugutom. Hindi siya pababayaan kahit papano, may pera pa rin siya. Hindi agad siya matitegi. Matitegi siya kapag patuloy siyang gumagamit. Kung totoong gumagamit siya. Diba? Okay na, bumaba ka na, tapos na, ibigay mo na kay VP Sara para siya na ang gumawa ng paraan. Ang problema, dahil ayaw mo rin masira, kaya ipit na ipit ka, susunod ka na lang sa dalawa. Alam mo kung ba't ko sinasabi to? Ito'y opinion lang natin ha, sample lang naman. Si Madam Amy kasi sinabi niya na ang nasusunod na daw ngayon, ang nagpapatupad na ng gobyerno, si Romualdez, tsaka si Lisa. O ano na ang presidente. Kaya ito, hinihiwalay niya yung kapatid niya Pero Madam Amy, may kasalanan din yung kapatid mo. Dapat wag mong ihiwalay. Minsan idamay mo rin pag may time ka. Ha? O, tuloy tayo. I-analyze natin yan. Pakinggan natin si Senator Amy. No? At tayo po ay magre-react sa sasabihin ni Senator Amy dyan. Okay? Hintay kayo dyan kasi yan yung highlight natin yung kay Senator Amy. No? Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Yes. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. Parang 1, 2, 3, picture go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yeah. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, Parang thank you picture very much. Nice So one. ito, pakinggan natin itong matinding sinabi ni Senator Amy Marcos. Wala na siyang pakialam wala siyang pakialam kahit kapatid niya pa itong si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas. Ayun. Wala siyang pakialam. Ito yung sinabi niya. Pasok, Amy Marcos. Ang problema, yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, Mga kapatid, buaya yun ha, yung dalawang yun ha. imbes na linusta Lolong yung kababayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa Kahit kapatid pa niya poder, ang Ayun. totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at Imagine. pamimili ng boto. Sabihin na natin ang Grabe. totoo. Narinig niyo yun? Bilyon-bilyon. Yung inirereklamo nila kay BP Sara na hindi nila mapatunayan, 100 million something na ipinaliwanag na ng COA na walang masamang tinapay at iniipit pa rin nila yung COA. At malinis na, kaya nga gusto ni BP Sara na bloodbath Tara, tuloy natin to. Kaso hindi sila makaabot sa final boss. O yun na nga. Dito naman tayo. Dito naman tayo sa inubos. Bilyon ang sinasabing budget dito. Madam Amy, meron ka pang BICAM na iniimbestigahan. Tapos meron ka pang flood control. Ulit-ulitin ko to para marinig ng mga kababayan natin. Yung flood control na patsi-patsi lang yung sinasabi ninyo. Pero billion din yung budget doon. So asa na rin yun? Nagtatanong lang po kami ha. Madam Amy, marami kang tatrabahuhin. At maraming salamat sa iyo. Kung talagang karapat-dapat ka, ipakita mo sa amin, mga kababayan mo, na dayta si Manang. Bilyon sa ayuda at Imagine. pamimili ng boto. Sabihin na natin ang Grabe. totoo. Ang Bilyon. Ngayon, may nakita na ba kayo sa lugar ninyo? Oo, binibigyan kayo. May nakita na ba kayo na ginawa yung mga tulay ninyo para mas makatawid kayo ng maayos? O hindi naman kaya yung mga kalsadang mga bako-bako nagawa na ba sa inyo? Nagulat ba kayo? Binabaha pa rin sa inyo? Nabigyan na kayo ng ayuda? Yon ang sinasabi natin. Hindi natin hinaharang yung ayuda. Ang sa atin, dapat much better yung project. Hindi lang puro ayuda. Kahit 10 taon ka pang magbibigay ng budget dyan, kahit 5,000 hanggang 10,000 pa ang ibigay mo, kung lang ha. Pero 3,000, 2,000 lang ata no? Correct me if I'm wrong. Kahit gaano pa kalaki yan, kung ang nangyayari naman sa lugar ninyo walang pagbabago, wala rin yung ayuda ninyo. O halimbawa may mga product ka i-deliver,
Yung lugar ninyo, naalala ko tuloy yung probinsyang, asan bang probinsya yon? Samar? Grabe no, yung mga produkto nila, tawag dito, na minumotor nila, rough road, tapos madulas, tag-ulan. Kung yun, sinimento yun, di mas maganda sana ang flow ng business. Mga deliver ng mga nakamotor. Kawawa naman. Yun ho sanang isipin kasi pag puro ayudang ibibigay mo nyo dyan, tama nga naman. Pero paano aasenso yung lugar na yun kung puro ayuda lang ang ibibigay nyo? Panakip butas lang kasi yon. Maintindihan nyo mga kababayan ko, hindi po tayo tumututol sa ayuda. Kailangan natin ng ayuda lalo na kapag nasalanta tayo ng mga bagyo, etc. ng mga katulad yan, kalamidad. Pero kailangan din natin umasenso yung lugar natin. Maisimento yung mga dapat isimento. Wala ibigay ayuda. Kaya ang baba pa rin ng ratings nila. Dalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni VP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Madam Amy, medyo sumasaludo na ako sa'yo. Ba't parang lumalabas yung aking muscles dito ng mga kapatid. No? Baka pagkamalan tayong babae na tibo. Meron tayo nito hindi tayo tibo. Mukha na tayong tibo. Ayun. Congratulations kasi narating nyo yung gusto nyo. Narating nyo na nandiyan kayo, okay, magkasama kayo ni Madam. Na-survive nyo yung pagiging magkaibigan ninyo at nagtiwala sa inyo si BP Sara. Sa pagkakataon na yan, magandang tandem yan, kombinasyon. Ipakita mo talagang karapat-dapat ka. Pero sana sa atin si Bongo, no? Bongo tapos BP Sara. Kahit magkabalitan niya kung sino presidente, okay din sa akin eh. Bongo, presidente. Marcoleta, presidente. Kahit magkabaligtaran yan, kung halimbawang mapabagsak nila si BP Sara. Kaso malabo pa sa pinakaputik yung ginagawa nila kaya hindi nila mapabagsak si BP Sara. Mga kaibigan, abangan po natin kung sino talaga ang makakatandem ni BP Sara. Madam Amy, puro senator ka na lang muna. At least hindi ka nawawala sa eksena. Pwede kang maging spokesperson every day, Basta wag ka lang mawawala sa eksena. Okay ka naman, nakikita na namin, mukhang napapatunayan mo na. Ang pinaka na lang yung sana maibalik mo si Tatay Digong sa atin. Alright, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po mga kapatid. Mag-iwan po kayo kahit like at mag-comment kayo dyan kung nakaabot kayo hanggang dito. Sobrang salamat po. Lagi po nating suportahan ang katotohanan dahil yan po ang nararapat sa pag-asenso ng ating bansa.